Yun, may lyrics ako, sa piling mo, bumabagal, humihinto ang mundo. Paano ko gagawin yung tono nito? Hindi ko alam. May dumaan na ambulance. Yung simpleng ganun ng notes na yun, tinwi ko ng konti, doon na buo yung sa piling mo. Ganun. Dapat bumaba ka, hinarangan mo muna yung ambulansya. Yung pinag-pasyente. Ano nangyayari? Sandali, si TJ may tinatapos pang kanta. Ang dami yung comedy ah. Siya naman yung... Hi guys! Welcome to Luis Listens at eto na naman tayo, di lang basta-basta musiko, isang matindi. Please welcome TJ Monterde in the house. Hi brother! Thank you, hello, thank you sa inyong lahat. Ang galing mo talaga mag-intro, wala kang script no, dire-diretso. Wala, award-winning host. Sobrang galing mo talaga. Ang kabilib. Ang giyabag eh, no? Ano mo na pakiramdam pagka na tinatawag ka isang talagang musiko? Ang dami mong nagagawa, there's so much creativity, there's so much beautiful music produced mula sa iyong utak, puso, boses. Sa totoo lang kay Luis, pressure yun sa akin. Kasi for me, yung mga musiko talaga na musiko, those who can really like interpret what they feel na napaparinig nila sa mga tao. Ako kasi I consider myself more of a lyricist. Okay. So mas lyrics ako than being a musician. Yun para sa akin. Una muna, congratulations sa iyong concert. Thank you. Napakalupit. Kamusta? Sabi mo nga, kung lyricist ka, kamusta naman yung feeling na ganun ka-successful ang concert mo na ikaw naman as a performer? Grabe, di ko in-expect yung concert na yun, to be honest. As in, parang kasi, sabi ko nga sa'yo, I'm more of a songwriter, lyricist ako. So sa kwarto lang, I'm happy of, hanggang dun sa proseso ng paggawa ng kanta, masaya na ako dun. But being able to perform it to people na sell out namin yung New Frontier ng 2 araw, parang hanggang ngayon, unbelievable pa rin para sa akin. Kung hindi ako nagkamali, nag-one night muna kayo, tapos sa sobrang dami nag-demand, automatic nag-demand sila for a second night, tama ba? Yes, nagbenta kami ng tickets for 1 day muna. Tama. Tapos naubos siya ng less than 24 hours. Wow. Tapos kaya kami naggumawa ng day 2. At yun, medyo naganda ulit ng ano. May kaibigan ako si Empoy, parang ganun din. Yung mga pinupuntahan niya, hindi umaabot ng 24 hours, kailangan 3 hours lang palagi. Tapos, hindi ko na sabihin kung ano yung lugar na napupuntahan niya. Basta by 3 hours, kailangan niyang umalis, kailangan niyang bayaran yung mga pansit tsaka chicken wings. Chicken lollipop niya. Okay. Tapos nakatrabaho mo rin, nakita ko, si 10cm. Tama ba? Si 10cm. So, how was that experience naman? Kasi syempre, a foreign, international act, tapos kayo pa nagkakasama. Yung kwento doon kay Luis, si 10cm, idol ko yun. As in, nakikinig ako ng mga songs niya even before. Siya yung introduce sa akin sa KND, yung mga Korean na mga indie na mga music. Tapos, unti-unti, nanonood ako mga K-dramas. Naririnig ko yung songs niya. So parang sobrang hanga ako sa kanya. So pina-follow ko siya 2017, 2018. Nagko-comment ako sa mga live niya. As in ganong level. Fan talaga. Na, yo, 10cm from the love from the Philippines. I'm a fan, ganun. Late last year, nag-DM sa akin. Sa Instagram. Okay. Sobrang random. Yun yung parang, wait, saan galing? Totoo ba to? Parang nananaginip. Totoo ba to? Idol ko to eh. Nag-message sa akin. Tapos nung nakita ko yung message, sabi nung team niya, yo, this is TJ, this is 10cm's team. 10cm heard your song online. Maybe we can do something. Gumanon sila. Kasi parang it's a coincidence that you follow him here on Instagram. Tapos parang ako naman, Teka. unbelievable talaga. Sobra. Teka, okay. Totoo ba to account na to? Legit yung account. Yun yung pina-follow ko, doon ako nagko-comment dati. Eventually, pumunta siya dito. Tapos nag-meet kami. Tapos, invite niya ako sa concert niya sa Korea muna. Nanood ako ng concert niya. 2 nights, solo concert, like 12,000 people per night, siya lang mag-isa. Sobrang laki niya sa Korea. And he loved my song palagi, sa Tagalog song. And ramdam ko pag kinakanta niya kasi alam mo na mahal niya yung kanta eh. Minahal niya kahit hindi niya lingwahe. Kasi di ba may mga nakikita tayong mga foreign acts na simply just to cater kung saan sila nagper-perform, matututo sila ng isa o dalawang Tagalog or Filipino song, pero ikaw ramdam mo na talagang na-appreciate niya talaga yung song. Hanggang sa
nung kaka-release lang kahapon, kinanta namin sa bus, sa Wish Bus. So, nag-duet kami. Nakita kayo. Nag-duet kami nung song. So, dun talaga parang amazed talaga ako na wow, pwede pala yung ganito. Yung kahit hindi naiintindihan ng isang artist yung song talaga, mamahalin niya. Tapos wala siyang, kahit gano'n siya kalaki dun sa Korea, pagdating dito, willing siya mag-guest sa concert ko. Kahit na yung concert ko, wala yun kumpara sa concerts niya dun. Kasi naniniwala ako na you're both fans of music. Diba? Para sa akin, ano yun the great equalizer. Diba? Kahit mag-perform ka sa venue na 12,000 or a simpler venue, kung ang habol mo naman ay yung music talaga, it doesn't really matter. Pero anong pakiramdam? Yung first meeting nyo, dahil sabi nyo nga, at sinabi ko rin to sa mga dating episodes ko, as an artist, as someone who works in front of the camera, ang sarap pa rin maging fan. Yung ako naman, for example, if you ang nakikita ko, let's say mga UFC fighters na nakikilala ko talaga pag nanood ako, ako'y lumalapit para magpa-picture, it makes you feel warm and giddy. Then you appreciate even more kung anong ginagawa ng mga tagahanga natin. So, kumusta yung unang meeting ninyo? Ano talaga? Kasi hanggang ngayon, pag napapanood ko yung videos namin, as in, shucks, katabi ko si Tensi. Parang gano'n. Kilala ko to. Tapos last night, nanood akong, tinatapos yung Queen of Tears Ngayon lang ako nanonood, dinahabol ko pa lang. Sinisimulan ko yun na yun, naka-second ep na yata. Nandun ako sa mga, parang may mga alien na dumating, di ba? Tapos baril sa taas ng bus. Iba to. Iba pinapanood nito. Di ba yung Queen of Tears? So yung pinapanood ko ngayon. Tapos, pag naririnig ko yung song, yung hindi pa rin nakapaniwala. Tapos kilala ko yung kumanta nito. Parang kaibigan ko yung kumanta nito. Ganun pakiramdam. Tapos parang nami-message ko siya sa Instagram. So, hanggang ngayon parang sobrang unbelievable. And I really hope na we can work on like something together or do a song together in the future. Astig yung kaibigan ko to. Diba? Astig yung feeling na yun. Yung kunwari, nakita mo, tinitilian siya. Tapos parang, uy, pag minessage ko yan, sumasagot yan. Diba? At saka siya talaga. Hindi admin. Talagang kaibigan ko siya. Hanggang na. Diba? Astig. So balikan natin, sabi mo nga, you're more of a lyricist. Diba? Anong mas unang dumating sa'yo na realization na yun ang gift sa'yo ni God? Yung pagiging lyricist or as a performer, as a musician? Lyricist talaga. Yung songwriter, kumbaga. Mas songwriter talaga. Kasi andun yung saya ko Like tulad ng sinabi ko. Kailan nagsimula yan? When you were grade school? 13, meron akong crush. Okay, tapos, yan na. Meron akong crush tapos di niya ako pinapansin. Ako, yan na. Tapos, ang shallow ng simula, di niya ako pinapansin. Pinapansin niyo yung nagigitara. Nagpabili ako ng gitara. Kailangan ko ng gitara. Maganda motivation. Hindi ko nga alam kung magandang motivation yun pero parang ang shallow. Pero doon nagsimula. Hanggang sa unti-unti, mas na-express ko na yung sarili ko sa mga towards people, especially towards people I love. Mas na-express ko yung sarili ko, not just with the words that I make, but pag may kasabay siya na melody, mas doon ko napaparamdam sa tao na mahal ko yung tao. Do you remember that song? Kahit pa paano, like one, kahit siguro mga 3 lines lang doon sa crush mo na hindi ka pinapansin. Naalala mo, kahit a few lines. Ayaw mo nang isipin, yung nag-cringe ka ng sobra, pero kung may matatandaan mo na akong lines, parang, 3 in the morning, I wake up. 3 in the morning, I go crazy over. Ang cringe. Nakaka-cringe. Ayoko tandaan. Pero sinulat mo yung pinarinig mo sa kanya? Pinarinig ko sa kanya. O kinimkim mo na lang yun? Pinarinig ko sa kanya, tapos, ayun. Hindi ko alam kung nagustuhan niya. Parang hindi. Ano ang process mo pag magsusulat ka? Marami akong mga bala na note na mga tono sa cellphone ko. So randomly ay parang madalas akong mag-hum So I catch myself minsan na medyo mali yung pagkakarinig. Madalas akong mag-hum. Madalas akong mag-hum. Madalas akong mag-hum hanggang M lang yun Ako din, mabilis ako mag-hum. Madalas akong mag-hum. Tapos randomly, may naririnig akong magaganda, i-record ko yun. Tapos pag meron ako naiisip na line, kunwari, nasa strike ako minsan sa konting phrases or simpleng words like meron akong kanta na tawag sa kanya Dating Tayo. So nung naisip ko lang yung word na dating tayo, yun, magre-revolve ako doon. Then I write things about whatever that pwedeng pag-ikutan ng line na yun. Doon ko nabubuo yung song. Nangyari na ba sa'yo, yung parang, ang nakwento ko dito, isa sa mga hinahangaan kong musicians, musiko, si Nyoy Volante. Sobrang lupit ni Brother Nyoy. Idol yan. Parang yung kwento niya, yung nasaan. Yung, nasaan ka na? Kita mo, Hindi ko abot, nasa baba lang ako Aso na lang nakakarinig ng falsetto ko. Nasaan ka na? Taas. Yung nasaan ka na, hinahanap... Sabon.
Or tabo o sabon, parang yun. ganun. Nasa banyo Naisip siya. ko yun, naisip ko. Nagagagan. Parang sabihin, nasaan ka na? Sabi, uy, pwede yun. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Magwagano siya. May ganun ka ba? Yung Meron. completely random. Meron. Okay. So, meron akong kanta. It's called Mahika. Nahanap ko yung chorus. Di ko mahanap anong chorus ng song na to. It's about yung parang pagkasama mo yung person mo, parang magsuslow mo yung mga lahat-lahat ng bagay. Pero hindi ko mahanap yung chorus. Basta alam ko yung lyrics ng chorus is, sa piling mo, bumabagal, humihinto ang mundo. Parang yung sasabihin to. Okay. Sa piling mo, bumabagal, humihinto ang mundo. Sa piling mo, bumabagal, humihinto ang mundo. Ganon yung takbo. Before ko mahanap yun, may lyrics ako. Sa piling mo, bumabagal, humihinto ang mundo. Paano ko gagawin yung tono nito? Hindi ko alam. Sa kwarto lang ako. Tagal ko na doon. Nagsistrum ako, parang hindi talaga bagay eh. Parang, hindi eh. May dumaan na ambulance. Yung simpleng ganun ng notes na yun, tinwi ko ng konti, doon na buo yung, sa piling mo. Ganun. Dapat bumaba ka, hinarangan mo muna yung ambulansya. Di ba? Pero ganun. Ibig na pasyente. Ano nangyari? Sandali, si TJ may tinatapos pang kanta. Yung driver tsaka yung medic, nakikiganon din. Ano ang dami yung comedy Siya naman yung... Ganun siya. Yung reference sa comedy ni Kuya Luis talaga, no? Kakaiba. Pero doon, yun yung isang instance na mga ganun nangyari. Biggest influence mo sa music? Siguro within your personal circle at yung mga artists ngayon. Pareho bang musician sa parents mo? May kapatid ka ba? My dad is a radio DJ. So, naririnig mo lang. Lagi, nakaupo ako sa DJ's booth for the... Bata pa lang ako, alam ko na pag nagpula yung on-air, bawal ako magsalita. Nandito ako, si papa ko nagsasalita sa radyo. So, medyo sanay ako makarinig ng iba-ibang kanta. Parang somehow, feeling ko, kaya ako alam ano yung radio-friendly song na tinatawag nila. Kasi daddy ko yung medyo nagsasala dati ng mga songs to play on the radio. Siya yung program director. Influences sa music, meron akong 3 J's na sobrang idol ko. John Mayer, Jason Mraz, and Jack Johnson. Tatlong yun. Sobrang idol ko yung tatlong yun. So nakikinig ako doon. Coldplay, sa local, daming magagaling ngayon sobre. Pero isa sa pinaka naging influence ko talaga, like sinabi ko sa'yo kanina, pinsan ko si Champ, isa siya. At saka, isa siya sa naging inspirations ko when galing akong CDO sa Mindanao. So pagdating ko sa Manila, siya sa tumutulong sa akin, siya yung nagbibigay ng mga advice sa akin kung ano mga dapat kong gawin. Ganun. Ano ang pakiramdam muna? Sabi mo nga yung K10CM, di ba, you were blown away nung nag-reply sa nakilala mo na. Kinino ka naman nagganon sa Filipino artist? Yung talagang kung ano yung sinasabi mo, nahinto yung mundo mo nung nakilala mo. Baka pwedeng first time mo nakasama sa mall show o sa gig. Uunahin ko yung kay Kuya Champa. Okay. Kasi pinsan ko siya. Okay. Yung pagdating sa school, tumutug siya sa school namin, high school ako. Yung mga The Day You Said Goodnight, yung mga Broken Sonnet, di ba? Pumunta siya sa school namin, tumugtog siya. Sinabi niya sa stage na, oh guys, CDO, this is my cousin TJ. Tapos sabi ko, gusto ko maging ganito. Gusto ko mag-perform, tapos gusto kong kanya, nasa stage kumakanta. Tapos mga 1 month ako sikat noon sa school. Parang, uy, yung pinsan ni Champ. Iba ang dating ng Hail kasi dati. Iba talaga. Pag-akyat nila, lalo na pag simula na si Champ, kahit anong sabihin alam ni Champ yun, on sa mix stage, dati. titilin. Kahit magsabi siya ng paano gumawa ng ubi pandesal, maglabas kayo ng 2 ube. Grabe talaga Grabe dati. ang Hail. Kuya Champ is one. Pero kung hindi ko kilala, tapos first meeting ko... Kasi you have your usuals na Tito Gary, Tito Martin, Brother Nyoy, mga ganyan. Hindi kung hindi musician siguro At hindi ko siya naging friend talaga. First encounter lang, starstruck talaga ako. Si Jericho Rosales. Wow! Okay. Man crush ko yun Okay. Ang dami ko ng video greeting ng Jericho Rosales. Galing kay KZ. Tapos tinatanong na siya ni Jericho, sino ba si TJ? Seryoso? Cool niya lang kasi para sa akin. Sobrang cool ni Jericho Rosales. And just Jericho Luis. Taasan mo pa ng konti. Luis.
Okay. Total na pag-usapan na natin si KZ. So, kamusta naman kayo ni KZ? May chance ba maging kayo? Delayed telecast. Delayed. Wala pang pandemic yung interview na to. Hindi, kamusta? Kamusta? Di ko kasi ma-imagine na kumbaga, two very talented people na magkasama. So, kayo ba in terms of music, may ano ba kayo? Kumbaga, sa bahay ba, minsan ganun din, nagsistrum ka, si KZ nag-iisip ng kanta. Sobrang dalas nun. So, randomly, masaya ako na kakanta ako, tapos automatic tatapusin ni KZ yun. Pag kumakanta ka sa bahay. Wow. Kumari, lights will guide you home. Tapos tatahimik ka lang, tatapusin niya yung kanta. Automatic yun. All the time, ginagawa yun. So madalas nangyayari sa bahay namin, randomly, we just sing. And hindi na namin ine-effortan yun. Parang nangyayari na lang talaga. May similarity tayo. Kami ni Jessie naman. Nakikita ko. Ako naman, pag kumakanta ako sa bahay, pinapatapos na niya ako. Kasi hindi pinatapos, pinapatapos. Tapos na kasi pangit na talaga ng boses eh. Ano ang isang bagay na hindi namin nakikita? Kasi syempre, sabi ko nga, we love our lives in front of the camera, diba? So, kayong dalawa, pag walang gig, pag walang iniisip na trabaho o music, kayo ba yung type na nagti-TV, tas yung isa nakapatang yung leg sa isa? Exactly. Ayokong maging pretentious or whatever. Tahimik kami, nagsi-cellphone kami dalawa. Yun, nagsi-cellphone kami sa sala. Tapos biglang magyayaya siya, uy, dalaro tayong Tetris. Meron kami PS5 for a Tetris game. So, para mag-Tetris. Wow. Exactly. Sa bagay, tinanggal na sa App Store ang Tetris kung hindi ako nagkakamali. Si Casey kasi big Tetris fan. So, parang feeling ko siya na yung bumubuhay ng mga developers kasi nun sa... Di ba tinanggal sila sa App Store? Siya naglalaro pa siya hanggang ngayon. Sa Facebook, merong Tetris doon eh. So, regularly naglalaro siya. Tapos magayaya siya ng Tetris sa PS5. So, maglalaro kami Tetris. Randomly, magkakape kami somewhere. Ganun lang. Sobrang simple What was it about KZ na you decided to pursue KZ? Paano ba nagsimula kayo ni KZ? Front act ako lagi sa shows ni Sir Martin dati. We're from the same record label, called the East Records. Tapos, si KZ, anak-anakan siya ni Sir Martin sa X Factor. Yes, X Factor. First met, Bisaya siya. Parehas kami. So, parang may instant connection eh. May spark agad. Tapos, naging friends kami for a while hanggang sa unti-unti nagka-develop na kami. Yun na, yung parang gusto ko itong babae. Parang sarap kasama. Ano yung will you marry me sa'yo? Finally, for you to take that ultimate plunge sa pagmamahalan. Grabe siya mag-alaga sa pamilya. Yun talaga. As in, paano niya alagaan yung parents niya, yung mga kapatid niya. Malaki kasi sa akin yun eh. Siyempre, di ba, kung paano niya alagaan yung parents niya, gano'n niya rin aalagaan parents ko, and gano'n niya rin aalagaan malamang future family namin. So, yun, dun ko nakita na gusto ko itong babae to, makasama ko habang buhay. Super green flag. Super. Okay. Forest. Okay, forest. Magbibigay ako ng mga artists ngayon. At ito ang mini challenge ko sa iyo kung pwede ka magbigay ng either title ng kanta na susulat mo para sa kanila. Kaya ba may gitara? Sige, try natin. Pwede ka gumawa ng title ng pwedeng kantang dedication mo sa kanila o hindi kaya pwede ka kumanta ng 2 or 3 lines pertaining to these artists. Una, ito, idol to. Para kay Darren Espanto. Titles na lang mas madali. Title. Green Heart. Kasi yun yung emoji na ginagamit ni Darren sa Instagram palagi. Tapos si Darren, green flag yun. Sobrang bait na bata. Green Heart! Ano yun? E? E ba yun? Hindi ko alam eh. Mas marunong ka pa yata eh. Ako hindi ko alam. Ayokong magmarunong. Kay Kyle Echari. The Future yun si Kyle eh. Yun yung title niya, The Future. Pero bago lahat, anong pakiramdam din na yung mga batang musicians ngayon, ang gagaling nila, no? Sobrang happy ako. Kasi kahit tignan mo yung playlist sa Spotify, ang daming mga musicians na Filipinos na OPM ngayon. Ang sarap lang din sa pakiramdam na, kasi yung anong nakikita natin ngayon, collaborative effort naman yun ng lahat ng OPM artists na pinupush yung OPM from like way back until now. So kung anong meron tayo ngayon na papakinggan na i-enjoy natin, collaborative effort of everybody from, hindi mo pwedeng i-compare talaga sino mas magaling para sa akin. Ano yun, lahat-lahat yun. Pero kung ano masasabi ko doon, I'm so happy and I'm a huge fan of lahat. Pero it's nice na you have that mindset. Kasi sabi mo nga, madali na magkaroon ng competition mindset. And to some degree, it will always be. Kasi everyone's out for, for stardom, of course. For a paycheck. It's a given, it's reality. Pero ang ganda, the way you look at it, na all the talent now, OPM now, it's a melting pot ng past and present, which will be for the future, di ba? Kasi dami sabi, di ba, uy, sino mas magaling? OPM 80s, OPM 90s, diba? OPM 2000s. Para sa akin, parang ano lang basketball eh. There's a different GOAT for every era. So, pero kung anong effort na binibigay nila lahat to push OPM, that's what we have now.
Okay. Susunod, para kay Sarah G naman. Oh, Sarah G. Ayan. Legend na si Sarah G eh. Oo naman, iba. Legend na lang siguro. The legend. Oo, kasi parang kahit na siya na yun, ano pa rin siya, parang sobrang simpleng tao. Oo. Parang ganun ko siya nakikita. At si Sarah kasi, like what you said, when you see her, super simpleng tao, very meek, very comfortable around a few people. Yes. Pero pag humataw on Wala stage, ibang-iba, Iba na parang talaga. sino ka? Halimaw. Diba? Lalo na meron siyang mukha na parang Beyonce, o pag humataw, ay. Wala akong kuha mo kasi. Susunod, iba rin galing to, si Brother JK. Soldier of music yun. Soldier. Okay, what makes you say Si soldier? JK, when he writes songs, you can feel na lahat sinulat niya from the heart talaga. That's how I hear it. Yung parang he doesn't write for streams or for views. He writes, mantra ko sa buhay niya, I write because I write. So yeah, he writes because he writes. That's how I see it. Actually, nakakatuwa. Nakasama ko si JK sa isang event at nag-host kami sa Resorts World. And doon ginagawa yung The Voice nung time niya. Kasi si JK hindi alam ng lahat na galing siyang The Voice din. Yes. So we were together on stage, tapos may iba nagsasalita. Tapos sabi niya, Kuya Lu, ang dami nating memories dito, no? Oh. So kumbaga, despite anong nagawa niya Yeah. as a musician, as an actor na nagkaedad na siya, never niya nakalimutan din kung saan na nagsimula si bata JK. So nakakatawa, na-appreciate ko yun. Eric Santos. Kung akin ang mundo. Santa na yun eh. Akin ang mundo. Sobrang favorite ko. Kinanta ko yun sa concert ko na parang one of the songs I wish I wrote. Kinanta naman yun si Eric. Kinanta ko yan sa harap ni Eric, sumuka siya. Kasi di pa niya naririnig na ganun kaganda yung kanta. Oh! Sabi niya, ang ganun. pangit pala ng pagkakagawa. Susungkitin Mga bituin para lang makahiling nasana'y maging aking puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito iaalay ko sa iyo. Yes, sir! Let's go! Woo! Wala sa tono. Sorry. Sorry naman. Kita mo? Kita mo? Paano kayo nagtotono sa gitara? Ginaganon-ganon niyo pa, di ba? Oh. Tinitignan mo lang. Wala sa tono. Bam! Panis. Kita niyo? Oh, siyempre ito, Gary V. Woo! Yung dapat title ni Tito Gary. Sir Captain Planet. Di ba? Oo nga. Di ba? Oh, may hawig Tama nga. ba? Earth, Medyo- wind, fire, water, heart. And po, nag-uusap kami. Di ba siya yung guest ko? Pakita ka lang. Iniisip ng mga tao, pakita ka lang. Baka hindi ikaw to. So, Earth, Wind. Earth, Wind, Fire, Solid Gold, Dancer. Ikaw, bumunta nga doon, maghanap ka na amoy balot. Oh, Tito Gary. Captain Planet. Kasi Cap- good example din kasi siya eh. So, yun. And last but definitely not the least, KZ. O, syempre, palagi. Trivia, ang ating videographer na si Renz ay ginamit yung palagi sa wedding niya. Bro, thank you. Oo, yung walk, at the same time yung SDE. Kung saan, hindi siya nagbayad ng royalty. Kaya ngayon mo singilin. Ano yung YouTube mo, bro? Para mahabol namin. Naiiyak na siya. Sabi niya, sana ibang kanta na lang yun or hindi na lang ako yung nag-camera dito ngayon. Pwede pabagsak naman na. Palagi, sinulat ko yun for K's nung anniversary namin, nung 10th year ng anniversary ng unang pagkikita namin. Wow. Unang pagkikita. The day Was I it a met- surprise for her? Surprise. Okay. Surprise yun. Sabi ko sa kanya, hatid na kita, may event ka, pero wala talaga siyang event. Merong dinner doon for 2. Pagdating doon, gulat na gulat siya nung meron, the date doesn't ring a bell. Tapos sabi ko, today is the 10th year ng the day we met. Yun yung naging surf, di ba? Di ba? Di ba? Boom! Sige. Pabagsak naman. Tapos doon ko unang kinanta to, doon niya unang narinig. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong umihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away pati natin di na namamalayan. Yun. Eto tayo. Ito yung chorus. Ngunit
Ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man. Galing, no? May kilabutan ako. Iyo ko palagi. Alam mo, nung nag-ano ka, yung last palagi, pinagdudahan ko sarili ko, nag-eye to eye tayo eh. parang nakaramdam ako ng kakaibang init. Thank you, Kuya Luis. Pwedeng baka pwedeng pag-group hug na tayong dalawa lang, pre. Group hug. No, thank you very much, TJ. Nakikita ko, one thing I saw, we never got to sit down talaga. We never really got to talk. But one thing I learned about you mula nung simula tayo kanina up to now is you're in love with the right things in life. Thank you, Kuya Luis. Diba? In this day and age na sobrang daming distractions. Exactly what the song says. So much noise. But you found a way to slow things down para sa puso mo, para sa utak mo, sa talent mo, and place the love and appreciation in the right things in life. As a musician, as a husband, and as a person. And I appreciate you even more, brother. I appreciate your words. Thank you very much. Thank you very much, brother. God bless you, TJ. Thank you May very gusto much. pasalamatan din. Cornerstone Entertainment, maraming salamat. Meron akong bagong album din. It's called Sariling Mundo by TJ Monterde. You fall in love with the first few songs, you feel heartbreak sa next few songs. So it's just a couple of experiences ng mga kanta ko, iba't ibang mood. Old and new songs, compilation siya. So pakinggan nyo and join me in my world. Sariling Mundo, TJ Monterde. At yung dating crush ni TJ na di pumapansin sa kanya, tingnan mo siya ngayon. Thank you very much, guys. Like, share, subscribe, lahat ng mga listeners dyan. Brother TJ, God bless you. Thank you so much. KZ, hello. Sana magkasama din tayo, KZ. Oo. Next time, guys. Bye-bye. Ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli,